Good day mga masters! Sa video na to, ipapakita natin kung paano natin i-operate ang LG Centrifugal Chiller 500TR. So let's go! So ang una talaga dapat natin gagawin mga master, i-visual inspection natin yung mga equipments kung may mga problema ba or good for operation ba siya or kung ano yung condition ng equipments natin bago natin i-operate. Dito mga master, pinapakita natin yung purging. Bali, ang purpose po ng purging is mawala yung hangin sa loob ng condenser pump kung meron man. Bali, hindi kasi magiging maganda ang takbo ng ating mga equipments, lalong lalo na yung chiller, kapag gaseous or mahangin yung ating mga pipelines sa condenser man yan or sa evaporator. Ang mangyayari niyan is tataas or maapektuhan yung tinatawag nating approach. So makikita natin yan sa evaporator at condenser. So yung approach mga master, sa sunod na video na lang natin siya itatakel. Focus muna tayo ngayon sa chiller operation. So yun yung pipeline niya for purging. Dito naman mga master, pinapakita natin kung naka-open ba yung dalawang valves, yung supply and return ng ating chilled water, pati ng ating condenser pipes, para walang maging problema ang ating operation. And then i-open na natin yung cooling tower kapag okay naman na yung mga equipments at na-inspect na natin. So cooling tower, condenser pump, tsaka yung chilled water pump. Bago natin papaandarin yung chiller. Take note mga master, ang una nating papaandaran is yung pumps at cooling tower. So hindi po aandar ang ating chiller kapag naka-off ang ating mga pumps. So bakit? Kasi dyan makikita natin yung yung tinuturo ko na chilled water flow. Kapag naka-off yan, hindi natin mapapaandar ang chiller. So yung sa condenser nakauna, antay na lang natin sa chilled water. Madedetect kasi yan ng ating differential flow switch or yung DPS natin na tinatawag kapag walang flow. So kapag na-detect niya na may flow naman na, i-allow niya na umandar ang chiller. So yan, kung makikita nyo, from off, nag-on na siya. So paandarin na natin. Didiinan lang natin yan for 3 seconds. Yung run button. And then mag-aantay lang tayo ng ilang segundo. So yung setup natin dito mga master is naka 90 seconds kami. So ayan, makikita nyo. Ayun, narinig nyo yung unang andar niya. So bali naka wide delta pa nga pala ito. Pero meron na rin tayo yung mga tinatawag na inverter type na chiller. So wala, hindi na siya naka wide delta, kumbaga gradual na lang yung pasok ng kuryente niya. And then kapag operational na ang chiller, so i-monitor na lang natin siya every hour. So i-check natin yung mga parameters niya kung tama ba. Hanggang dito na lang muna mga master. So subscribe na lang para sa ating mga next video. Salamat! Ingat!